Mapagpalang araw po, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Mag-aaral po tayo ng Biblia. Bago tayo mag-aaral sa Biblia, siyempre, lalapit tayo sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Itong ating pag-aaralan, yung si Tomas, isa sa 12 apostol, si Tomas. Dito po sa chapter 20 ng Gawa, sa 24, ang title, Ang Pag-aalinlangan ni Tomas. Kaya nga tinatawag siyang the doubter Tomas o Maduda. Chapter Gawa ay 1 chapter 20 verse 24. Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nung dumating si Jesus. Wala doon Kaya 25, kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako naniniwala hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at may suot ko dito ang aking daliri sa kanyang daliri, at hanggang hindi ako hanggat hindi ko may pasok ang aking daliri sa kanyang tagiliran. So, sinabi na nila sa kanya, nakita namin, pero hindi siya naniniwala. Ang gusto niya kasi, makita si Jesus at yung butas sa kanyang palad. At saka yung butas sa kanyang tagiliran. Kasi nga po si Jesus, kung inyo mapapansin, yung nakapako sa krus, sinibat siya ng gwardiya sa tagiliran. Kaya yun ang gustong makita ni Tomas. Yung butas at saka yung butas dito sa palad at saka sa tagiliran. Ipapasok yung kanyang daliri. 26. Makalipas ang 8 araw, makalipas ang 8 araw, 1 week na. Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. 27. Saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. Pansinin niyo po nang una siyang magpakita, wala si Tomas. Tapos sinabi ng mga kasama niya, nakita nila namin ang Panginoong Yesus, hindi ako naniniwala. Gusto ko makita yung butas ng kamay at saka yung butas ng tagiliran. After 8 days, nagpakita uli si Jesus. Kaya tingnan, kinumpronta niya si Tomas. So, ito na Tomas. Yung butas ng aking daliri at yung tagiliran ko, ipasok mo yung kamay mo. So, wala po ba kayo napapansin dito? Yung unang eksena na wala si Tomas, na sinabi ng kanyang kasama, ano sabi po? Ulitin natin Sa 24, ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Wala siya. Ngayon, ang sabi ng mga ibang reliyon, halimbawa, yung reliyon ni Manalo,
Lalo na yung Batista nila, si Joe Ventilacion. Napapanood ko yan. Pala-absent daw si Tomas. Kaya wala siya. Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Yun. So, hindi siya maniwala kasi gusto niyang ebidensya. Kaya ang tawag sa kanya, mapag-alinlangan. So, wala naman si Jesus sa eksena na yun. Nang sinabi nung kanyang isa sa kanyang mga apostol na sinabi, nakita namin ang Panginoong Jesus. Si Jesus, nung oras na yun, wala siya. After, anong nakalagay? 8 araw ba? Makalipas ang 8 araw. Bakit alam niya yung sinabi ni Tomas? Mag-isip kayo. Sabi ng iba, si Jesus hindi Diyos. Kasi ang Diyos, all-knowing ang Diyos. Alam niya lahat. Ang Diyos, the God the Father. Kaya nga wala tayong may lilihim sa Kanya. Ito, basahin ko ha. Dito sa Hebreo 4:13. Meron nakasulat dito eh. Ang sabi po ay ito. Hebreo 4:13. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. So, ang katangian ng Diyos, alam ang lahat. Ngayon ang tanong, bakit alam ni Jesus na yung sinabi ni Tomas, ba't alam ni Jesus yun? Kasi po, Kolosas, dito naman sa Kolosas, sabi ni Pablo, babasahin ko po, no? Sa 19, ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Dito pa sa Kolosas 2:9 2:9, meron pa nakasulat dito. Ganito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay nakay Kristo nang siya'y maging tao. Ano po ba ang buong kalikasan ng Diyos? Di Diyos siya. Kung ganon, ang pagiging Diyos ng Diyos, yung kanyang buong kalikasan, ang sabi niya, nanatili kay Jesus nang siya'y maging tao. So, ibig sabihin, nang hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, taglay na niya ang kalikasan ng Diyos. At hanggang nung may panganak siya ni Maria, taglay pa rin niya o nanatili pa rin sa kanya ang buong kalikasan ng Diyos. Kaya nga alam niya yung nangyayari sa sinasabi ni Tomas at saka yung isang alagad na nagsabi, nakita namin, sabi niya, Kaya sinabi sa kanya ng ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Yung eksena na yun, wala naman si Jesus dito eh. Wala siya. Pero bakit alam niya yung gustong mangyari ni Tomas na makita po yung butas ng palad ni Jesus at ang butas ng kanyang daliri.
Yung tagiliran, may pasok yung kanyang daliri. So, tuloy natin. Sa 26, saka sinabi kay Tomas, tignan mo ang aking mga kamay. Ilapit dito ang iyong daliri, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka. So, pinakita lang dito ni Jesus na talagang mapag-alinlangan itong si Tomas, kaya winarningan niya. Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka. Sunod, sa 28, sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Yun po ang nasabi ni Apostol Tomas. Ngayon ang sabi nila, sabi ni yung Iglesia ni Cristo, yung dibatista nila, si Joe Ventilacion, nagulat si Tomas dyan. Patuloy niyang inuulit-ulit yan sa kanyang video. Napanood ko ang kadibate niya sa Batista. Anong sabi niya? Nagkamali si Tomas dyan. Nagulat si Tomas dyan. Palahapsyan si Tomas. Kawawang Tomas. Kawawa siya kay Ventilacion. Yung debatista ng INC ni Manalo. Sa 29, sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako. Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Tayong mga present time na hindi nakakita kay Jesus ng harap-harap, ng personal. Pero pag naniwala ka sa Kanya, sabi niya mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So, anong aral mo makukuha dito, kaibigan? Yung buong kalikasan ng Diyos, taglay niya. Taglay ni Jesus. Kung ano ang Diyos, ganun din ang Jesus. Kung ang lahat ng bagay alam ng Diyos, ganun din po ang Panginoong Yesu Cristo. Ayan ang ebidensya. Wala naman siya noho nang sabihin ng alagad na nakita namin ang Panginoong Yesus. Isipin nyo, after 8 days nang magpakita muli ang Panginoong Yesus, alam ni Jesus, kaya timano, kinausap niya si Tomas. Itong butas ng palad ko, lagay mo yung daliri mo. Ito, ilagay mo yung kamay mo dito sa tagiliran ko. Huwag kang mag-alinlangan, maniwala ka, sabi niya. Kasi nga, madudas siya. Kaya sinabi ni Jesus na huwag ka na mag-alinlangan, kundi maniwala ka. So, taglay ni Jesus ang pagiging Diyos. Ang buong kalikasan ng Diyos ay taglay niya nang nandito po siya sa lupa, ayon kay San Pablo. So, itong mga kaibigan natin, Iglesia ni Cristo kay Manalo, kontrabida sila kay Pablo. Pero yung sulat ni Pablo, gustong-gusto nila. Ang alin ang gustong-gusto nila? Ito po. Roma, babasahin ko. 16:16. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Mga iglesia ni Kristo.
Ba't ko sinabing gustong gusto nila ito? Ito yung pong inaangkin nila na sila daw yan. Si Pablo po ang nangangaral dito. Sa panahon ni Pablo, sabi niya, sa mga na-convert niya, sa kanyang pangangaral, magbatihan kayo. Wala pa si Felix Manalo dito. Bakit nila inaangkin ito? Roma 16:16. Naalala ko pala. Meron akong ginamitan ng ganyan eh. Yung Roma 16:16. Minsan nangangaral ako in public. Kasi meron akong malit na speaker eh. Ito lang. Pakita ko sa inyo. Ito yung ginagamit ko. Pangangaral sa public. Speaker. Habang ako'y nangangaral, minsan lumapit lalaki. Malaki ang tiyan. Bondat. Parang butete. Sabi niya sa akin, pakibasa mo nga yung Roma 16:16 at saka yung unang Timoteo unang Timoteo 2:5 sapagkat iisang Diyos at iisang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Yesu Kristo. Yan ang gusto niya. Sabi ko, sandali lang, nangangaral ako. Gusto mo, pagkatapos ko mangaral, doon ko babasahin ka. So, hindi nagtagal, umalis siya eh. Siyempre, nangangaral ko, alam naman, puputulin ko yung pangangaral ko, sundin ko siya. Sino siya? Si Butete lang naman. Nakita ko siya. Oh, ano yung gusto mong basahin kanina? Sinasabi mo pa ako. Roma 16:16. Ito yung Biblia kako. Ikaw magbasa. Nakikinig ako. Sagot niya, hindi. Ikaw ang magbasa. Binasa ko po yung Roma 16:16. Antimano, pagkabasa ko ito, sabi ko sa kanya, bakit? Kayo ba yan? Hindi kayo yan, kako. Sulat ni Apostol Pablo yan. Bakit? Nabuhay na ba si Felix Manalo noon sa panahon ni Pablo? Hindi siya makasagot. Bakit? Totoo naman eh. Ang nagtayo ng iglesia dyan, si Pablo. Walang kinalaman. Walang kinalaman si Felix Manalo. Pero inaangkin nila yan. Napaiya siya. Tapos mga ilang araw, nangaral na naman po ako doon. At nakita ko na naman siya. May nagsabi, ministro yan, sabi nila sa akin. Doon ko nalaman, ministro pala ng Iglesia ni Cristo. Si Butete. Ganun ba, sabi ko? Ministrong walang alam, kako. Narinig niya, nakatingin ako sa kanya. Ministro pala yan, kako, pero walang alam. Bakit ko sinabing walang alam? Pinababasa ko yung Biblia, ayaw niyang basahin, kako. Paya siya eh. Kumbaga, parang gusto niyang magpasiklab. Magyabag ba? Kanya lang ako natagpuan niya. Baladras siya. Paya siya. Alam
Alam nyo, ang Biblia po ay nagtuturo ng tamang aral. Kailangan tiyakin natin sa Biblia, tama ang sinusunod natin. Ang nakalagay dyan, mga iglesia ni Kristo. Ibig sabihin ni Pablo, yung lahat ng napakaralan niya, na-convert niya, ang tawag niya, mga iglesia ni Kristo. Mananampalataya kay Jesus. Ibig sabihin ng iglesia, mananampalataya kay Jesus. Yan, meron po kayong natutunan, ano? At saka yung eksena kay Jesus. Taglay ni Jesus ang buong kalikasan ng katangian ng Diyos, ng pagka-Diyos ng Diyos, ng siya'y maging tao. Tiniyak ng Biblia ni Pablo, nang hindi pa nagkakatawang tao si Jesus, taglay na niya ang kalikasan ng Diyos. At hanggang na panganak ni Maria, taglay pa rin niya ang buong kalikasan ng Diyos. Amen? Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin. Buksan mo po ang puso at isip ng mga nanonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Kayong nanonood, nakikinig ng video, sana meron kayong natutunan. Magbasa kayo ng Biblia. Huwag kayong magpaututo kung kani-kanino. Yeso, bawal daw magbasa ng Biblia. Hindi po bawal. Malaya tayong magbasa. God bless us all. Bye-bye.